Russia muling nagpasiklab sa mundo ng mga sandatang nuklear matapos nilang ipagmalaki ang pinakabagong missile na umano'y walang katulad sa buong planeta. Ang nuclear-powered cruise missile na tinatawag na Burevestnik o SSC X-9 Skyfall. Ayon kay Pangulong Vladimir Putin, ito raw ay may kakayahang lumipad ng halos walang hangganan at kayang lusutan ang kahit anong missile defense system ng mga kalaban. Isang sandatang tinatawag ng Russia na invisible. Bago tayo magpatuloy, like mo na rin ang video na ito at mag-subscribe. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Ngayon, ano nga ba talaga ang Burevestnik? Sa madaling paliwanag, ito ay isang nuclear-powered cruise missile. Isang uri ng missile na gumagamit ng maliit na nuclear reactor para sa propulsion imbis na karaniwang jet fuel. Ang ganitong uri ng teknolohiya ay sobrang bihira at sa kasaysayan, iilan lang ang bansa na nagtangkang gumawa nito. Ang idea ay simple pero nakakatakot. Dahil nuclear powered, halos walang limitasyon ang range nito. Ibig sabihin, kaya nitong magpalipad ng libu-libong kilometro, umiwas sa radar, at umatake mula sa kahit anong direksyon. Isang sandatang literal na pwedeng magtagal sa himpapawid ng araw o linggo bago umatake. Ayon sa mga opisyal ng Russia, sa pinakahuling test nitong October, lumipad ang missile ng mahigit 14,000 kilometers. Halos katumbas ng distansya mula Moscow hanggang sa kabilang panig ng mundo. Pinagmamalaki ng Russia na kahit ang pinaka-advanced na missile defense system ng Amerika, tulad ng Aegis, ay hindi raw makakaharang dito dahil mababa itong lumipad, mabilis at unpredictable ang ruta. Ayon mismo sa Chief of the General Staff ng Russia, ang Burevestnik ay patunay ng kakayahan ng ating siyensya at ng ating determinasyon na protektahan ang ating bansa laban sa anumang banta. At sinabayan naman ito ni Vladimir Putin ng mas matapang na pahayag kung saan sinabi niyang walang bansa sa mundo ang may ganitong uri ng sandata. Ang Burevestnik ay simbolo ng pambansang lakas at teknolohikal na kahusayan ng Russia. Pero habang abala ang Moscow sa pagyayabang, iba naman ang tono ng mga eksperto. Ayon sa mga analyst ng NATO, maaaring bahagi lang ito ng psychological warfare. Isang paraan para iparamdam sa mga kalaban na hindi sila pwedeng maliitin. Wala pa kasing nakikitang matibay na ebidensya na nagpapatunay na kaya ng Burevestnik ang sinasabi ng Kremlin. Sa ngayon, puro claims pa lang ang meron at walang ibang bansa o organisasyon ang nakapag-verify sa mga detalye ng test. Isa pa sa mga malaking usapin, gaano ito kapanganib? Ang teknolohiyang ginagamit ng missile ay napakadelikado dahil gumagamit ito ng nuclear reactor bilang power source. Anumang crash o failure ay maaaring magdulot ng radioactive contamination. Noong 2019, isa sa mga test ng Burevestnik ang nauwi sa trahedya. Nag-fail ito na nagdulot ng radiation leak at ikinasawi ng 5 siyentipikong Ruso. Naitala pa ng mga lokal na mamamayan ang pagtaas ng radiation level sa paligid. Isang patunay kung gaano ka-risky ang ganitong klase ng eksperimento. Kaya kahit sinasabing ito raw ang sandatang magbabago ng balanse ng kapangyarihan, marami ang naniniwala na mas malaking panganib ito kaysa sa proteksyon.
Kapag bumagsak ang isang nuclear-powered missile, hindi lang target ang tinatamaan, pati mga inosenteng lugar na madadaanan ng fallout. Isipin mo, isang missile na pwedeng mag-crash kahit saan, may dalang radioactive materials at walang tiyak na sistema ng kontrol. Iyan ang dahilan kung bakit maraming bansa, kabilang na ang Amerika, ay tumigil na sa ganitong proyekto. Ngunit sa paningin ni Putin, ito ay isang game changer. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang ang Russia ay hindi kailanman magpapadala sa pressure ng kanluran. Ang Burevestnik ay patunay na may kakayahan tayong tumugon sa anumang banta, saan man ito magmula. Sa madaling salita, hindi lang ito tungkol sa teknolohiya, kundi mensahe rin sa mundo. Isang pahiwatig na handa silang lumaban kung sakali. Samantala, sa panig ng NATO at Estados Unidos, hindi rin basta-basta ang reaksyon. Ayon sa Pentagon, patuloy nilang minomonitor ang mga aktibidad ng Russia at naniniwala silang ang ganitong uri ng missile ay higit na pananakot kaysa sa aktwal na sandata. May mga eksperto rin na nagsasabing hindi pa handa ang ganitong klase ng missile para sa tunay na operasyon dahil sa dami ng teknikal at kaligtasang hamon. Isa pang interesanteng detalye, ang pangalang Burevestnik ay mula sa salitang Ruso na nangangahulugang Storm Petrel, isang ibon na simbolo ng paparting na bagyo. At marahil ito rin ang gusto ng Russia iparating. Isang babala sa kanluran na huwag silang subukang gipitin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may mas malalim na tanong. Sa panahon ngayon, kung saan sapat na ang isang maling kalkulasyon para magsimula ng global conflict, kailangan pa ba talaga ng ganitong klase ng sandata? Para sa ilan, ang Burevestnik ay simbolo ng kapangyarihan. Pero para sa iba, ito ay simbolo ng kawalan ng kontrol. Isang teknolohiyang kayang burahin, hindi lang ang kalaban, kundi pati ang kinabukasan ng mundo kung magkamali. Kaya habang patuloy na nag-aangasan ang mga superpower, ang tunay na tanong ay hindi kung kaya ba nilang gumawa ng ganitong armas. Ang tanong ay, kaya ba nilang panagutan ang magiging epekto nito? Pero isang bagay ang malinaw. Muling gumalaw ang global arm race. At sa bawat takbang, tulad ng Burevestnik, mas lalong lumalabo ang linya sa pagitan ng depensa at panganib. Kung gusto mong masundan ang mas malalim na analysis sa mga ganitong usapin, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ng opinion mo, at mag-subscribe. At sama-sama nating tuklasin ang mga isyong humuhubog sa kinabukasan ng Pilipinas. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli.